Ma'am Gina, magandang gabi po. Magandang gabi. Oh, ba't gabi na nandito ka pa? Tapos na yung trabaho mo, di ba? Ah, Hindi ba naulit sa'yo nung mayordoma na pinauwi na kita? Opo. Actually, Ma'am Gina, may gusto lang po kasi sana akong sabihin. Ano? Babalik ka na naman? Ang dami mo ng bali. Hindi po ako babali. Ma'am Gina, hindi ko na po kasi kayang itago sa inyo na may relasyon po kami ng anak niyong si Eden tsaka nabuntis ko po siya. Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? Opo. Pananagot ko naman po yung magiging anak namin. Hindi ko po pababayaan yung anak niyong si Eden kasi mahal ko po siya. Anong mahal? May kakapalan din pala mo pagmumukha mo, no? Alam mong anak ko, pinakialaman mo pa? Matagal na po kaming may relasyon kasi mahal din naman po ako ng anak niyo. Pasensya na po kung nilihim namin yung totoo, pero ngayon po kasi siguro yung tamang panahon para malaman niyo kasi magkakaanak na po kami ni Eden. Lintik na pagmamahal yan. Alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo, alam mo? Ma, teka lang, bakit mo pinapagalitan si Renz? Bakit hindi ko papagalitan? Isa ka pang lintik ka? Ha? Nabuntis ka daw! Eden, sinabi ko na. Kulihiyala ka, pinag-aral kita sa magandang eskwelahan. Sa driver ka lang natin babagsak. Oo, Ma. Nabuntis ako ni Renz. Ano nangyayari? Anong mali doon? Etong kapatid ano, mo! te? Ulitin mo? Ano sabi mo? Teka lang, parang mali ata ako ng dinig. Wait lang. Ano ulit? Nabuntis ako ni Renz at walang mali doon. Teka lang. Nagmamahalan naman kami. Renz. Driver natin. Ha? Parang mauubusan ng lalaki tong babaeng to. Grabe ka Sa naman. dinami-dami ng lalaki sa mundo, hindi ka man lang tumingin-tingin sa banda-banda doon. Talagang dito pa sa driver. Oo nga naman ate. At ikaw, ha? Ikaw! Hindi ka man lang nagdalawang isip? Kung sakali? Ano ka? Oportunista ka ba? Matama na nga! Ano ba yung pinagsasabi nyo? Te, wait lang ah. Ang lawak-lawak ng dagat. Bakit naman sa driver? Eh, driver lang to. Driver natin. Seryoso ka ba talaga? Di ka ba nag-iisip? Asa may utak mo? Nasa talampakan? Aren, Tuloy hindi na mo nga nakapag-aral iintindihan kapag ikaw na yung nagmahal. Pero alam ko totoo yung pagmamahal ni Renz sa akin. Ganon din ako sa kanya. Ipaglalaban ko yung pagmamahalan natin. Paglalaban mo? Pag-ibig mo sa kapatid ko? Eh, ano yung papakain mo dyan, ha? Eh, araw-araw ka nga bumabali sa nanay ko. Lagi ka nag-a-advance. Parang wala na nga buwan na kompleto yung sahod mo. Alam mo yung buhay niyan dito. Kung paano ang buhay ng mga anak ko. Talagang hindi ka nagdalawang isip, ano? Ma, pwede ba? Tama na. Dahil ba sa estado ng buhay niya, dahil ba sa trabaho niya, kaya hinuhusgahan niyo siya na hindi siya para sa akin? Oo! Kasi iniintindi ko yung kinabukasan nyo! Hindi mo iniintindi yung kinabukasan ko, kundi yung sarili mo. Selfish ka. Hindi ako selfish. Sarili niyo lang iniisip niyo. Pera, yun lang mahal ka sa inyo. Dahil gusto kitang mabuhay kung ano yung pinalaki ko sa'yo. Ito, may ibigay ba niya? Magagampanan ba niya? Hindi, Hamak na hampas lupa lang yan eh. hindi ko po intention na magkagulo kayo. Eden, Hindi mo intensyon? Intention mo yun nung pinuntis mo yung kapatid ko. Nung hindi mo pinaalam na may relasyon kayo. sinekreto namin kasi ayaw ni Eden ipaalam sa inyo kasi ganito yung magiging reaksyon nyo. Pero, Eden, mahal na mahal kita. Hindi ko gusto yung nangyari. Aalis na lang po ako. Aalis ka na ng permanente. Hindi na ikaw ang driver ko bukas. Naintindihan mo? Tanggal ka sa trabaho. Pero wag niyo po ako tanggalan ng karapatan bilang ama sa magiging anak namin. Susustentuhan ko po yung magiging anak namin ni Eden. Sustento. Ma, kung aalis din siya, mas mabuti pang umalis na rin ako. Sasama ako sa kanya. Kung sa ayaw at sa gusto mo. Talaga ba? Ganyan ang takbo ng pag-iisip mo? Ha? Wala na akong pakialam kahit anong sabihin mo. Mas masaya ako kay Renz kesa dito sa bahay na to. Te, wait lang ha. Remind lang kita. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Hindi mo alam kapasidad ko. Marunong ako magsikap sa sarili kong mga paa. Kaya sinisiguro ko sa inyo, babalik ako na may mapapatunayan sa inyo. Tara na. Tignan mo to si ate. Tignan mo to si ate. Ano nangyari doon? Eto yung pinsan ko si Yvette. Yvette, si Eden.
Hello, Hello po. Ay, nice Yvette. to meet you. Nakukwento na kita kay Yvette, matagal na. Ngayon, personal ka na niyang nakita. Eden, pasensya ka na sa nangyari Ito lang kasi yung alam kong pwedeng paraan para magsama tayo kasi yung apartment na tinutuluyan ko sobrang sikip. Kaya Yvette, baka pwede dito muna kami sa inyo. Nako, walang problema, Renz. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Isa pa, natutuwa ako sa inyo, no? Kasi kahit anong mangyari, talagang pinaglalaban niyo yung pag-iibigan niyo. Eden, okay ka lang ba na dito lang tayo sa simpleng buhay? Bakit naman hindi? Kaya nga sumama ko, di ba? Ibig sabihin nun, sa hirap at ginawa tayo magkasama. Yvette, yun nga wala din pala akong trabaho ngayon. Tinanggal ako sa pagiging driver dahil sa nangyari. Nabuntis nga si Eden. Ay, nako, tamang-tama. Kasi yung karinderya ko, yung nagbabantay, nagpaalam, magbabakasyon daw. Kung gano'n naman pala, di kayo na lang muna yung magbantay dun. Ay, ako po. Pwede po ako magbantay. Seryoso ka? Kaya mo sa karinderya? Ano ka ba? Tulong ko na rin yun para sa atin. Para sa magiging anak natin. Nako, siniswerte ka dito sa napili mo, Renz, ha? Isa pa, ganito na lang. Doon sa malaking kwarto, sa master bedroom, kayo na lang doon, bakante kasi yon. Hindi ba masyado nakakahiya? Nako, okay lang yun. Walang problema. Isa pa, ako lang din naman dito sa bahay. Doon na kayo sa kabila. Pinsan, utang na loob ko talaga sa'yo yung buhay ko. Wala naman yan, Renz. Si paring Gilbert, tumawag din pala sa akin. Nangangailangan sila ng construction. Kaya kahit pa paano, magkakaroon din ako ng trabaho. Tapos tutulong din ako dun sa karinderya mo. Ay, nako, tamang-tama. Para mas madagdagan yung kita nyo, di habang nasa karinderya kayo, si Eden naman, paglakuin mo dun sa construction kasi maraming nabili dun. Ay, sige po. Magandang idea yan para pandagdag income rin po. Isa pa, mag-ipon kayo. Lalo na buntis pa tong girlfriend mo. Mag-ipon ka, Yvette, oo. Maraming salamat Wala nga naman yan. O siya, tara na. Mahamugan pa yung partner mo eh. Thank you po ulit. Tuloy na tayo. Ako na bahala na eh. Tara. Mahal! Oh, mukhang pagod na pagod ka. Mahal! Tamang-tama. Nagdala ko ng merienda mo. Mahal naman, sabi ko, okay lang ako dito. Sa karinderya, yung mga nilalako mong ulam, kamusta? Ubus na kanina pa. Ito na nga eh. Nagdala ko na ako ng mga tuyo tsaka prutas andito sa ilalim. Para naman pandagdag sa pangkonsumo natin tsaka ibang gastusin natin sa bahay. Tamang-tama kasi kinausap ko si Foreman, pa-break na rin ako ngayon. Oh. Ito, may dala kang tinapay. Salamat, mahal Walang Hindi anuman. mo talaga ako pinapabayaan kahit na dito ako sa trabaho. Ikaw, gusto mo mamaya, di na ubos, ako nang bahala magbenta Wag na ako na. Ano ka ba, trabaho mo pa lang dito, mabigat na. Ibig sabihin, pagod na pagod ka. Hayaan mong tulungan kita kasi para naman to sa ating dalawa. Siya, ubusin mo yun ha. Oo, sige, alis ka na ba? Layo naman maglalak ko pa ako. Oo nga Mama, naman. si ate. Kundi naman talaga katangahan mo. Nasa malambot na kama ka na, nakahiga ka na sa pera, lumipat ka pa sa sahig, yan pa ang gusto mo. Ewan ko dyan kaya ate, ma. Hindi gumagamit ng utak. Alam mo yon, ang ganda-ganda na nga ng buhay niya. Di ba? Ang dami namin pera, pero tignan mo. Diyan lang nagpaloko sa mahirap na yan. Daig pa. Kundi ka kitira ng utak mo, para ka mauubusan ng lalaki. Ma, yung pera nahahanap yan. Isa pa, aanin naman natin yung maraming pera kung hindi ako masaya. Mahirap na rin humanap ng taong mapagkakatiwalaan, lalo na yung taong totoong magmamahal sa'yo. Ibig sabihin, masaya ka ng tayo mong yan. Mawalang galang na po, ma'am. Hindi ko naman po pinapabayaan si Eden kasi pagtapos ko naman po dito sa construction, nagtitinda po kami ng mga ulam sa karinderya at Tignan saka mo. tuyo. Tingnan mo, ma. After pa ng construction na to, magtitinda pa sila. Di sobrang pagod na sa ate. Kaya naman pala, tignan mo, haggard na. Ang payat-payat na. Feeling ko nga, hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw yan eh. Natural. Pag di sila kumayod, anong kakainin nila? Graba? Wala naman akong pakialam eh. Kahit maghapon o magpuyat ako sa kakatrabaho. Basta, ang alam ko, masaya ako sa piling ni Renz. Ikaw lalaki ka ha. Kinuha mo sa akin yan na buhay prinsesa, tapos ganyan buhay ang bibigay mo. Ikaw naman isa ka, tatanga-tanga ka ha. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo yung ginagawa mo. Mo ba dyan kay ate? Martyr sa pag-ibig? Tara na! Bahala ka nga dyan. Wala ka ng pamilya.
Mahal, pasensya ka na. Ito lang yung buhay na meron ako na pwedeng ibigay sa'yo sa ngayon, pero magsisikap ako. Aangat din tayo. Ano ka ba? Bakit ka humihingi sa akin ng pasensya? Wala kang kasalanan. At isa pa, ako yung pumili na sumama sa'yo. Ma, paano na ngayon yan? Anak, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Eto, naibenta ko na yung kondo, pati mga sasakyan. Kasunod na siguro yung bahay na natin. Ala, saan tayo titira ngayon yan? Hindi ko alam, nabigla rin ako sa pagkalugi ng kumpanya. Binibenta ko, wala namang gustong sumalo. Hindi ko alam gagawin ko, Arian. Sakit na rin ang ulo ko. Hindi ko kayang maging mahirap. Tingnan mo, hindi na ako makabili ng magandang damit. Sana pala, nung panahon na pinag-aaral mo ko, inayos ko pag-aaral ko, di ako nagbulakbuli. Kasi sana nakatapos ako ng pag-aaral ngayon. Tapos, makakapag-apply ako sa magandang company. Tapos, may sahod. Ayan ang gusto ko mangyari sa inyong magkapatid. Kaya nagpupursige akong pag-aralin kayo. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko talaga alam, Arian. Paano na yan? Arian? Eden? Friends? Kayo ba yan? Opo, alam kong matagal na panahon na hindi kami nagpakita sa inyo. Kasi nagsikap muna kami para may mapatunayan sa inyo. Pumunta kami dito kasi nabalitaan namin yung nangyari po sa pagkalugi ng kumpanya nyo at nalaman namin na binibenta nyo at walang gustong sumalo. Kaya kami nandito kasi gusto namin ni Eden saluhin yung kumpanya nyo. Sana mo po kayo kumuha ng pera. Arian, simula kasi nung mga masasakit na nangyari sa atin sa nakaraan, nagsikap kami ni Eden na magtagumpay sa buhay. Kaya yung mga simpleng binebenta namin, lumago, lumaki, nagkaroon kami ng sarili naming kumpanya. Tapos yung panganay namin ngayon, nag-aaral na sa private school. Tapos may kasunod na. Talaga bang kayong sasalo ng kumpanya, anak? Opo, ma. Para rin po sana makatulong kami sa inyo. Kasi alam mo, masakit sa loob ko na iba ang makakuha nito. Alam mo, pinaghirapan namin to ng daddy mo. Kaya nga po, handa kaming saluhin to. Kasi ayaw naming masayang lahat ng pinagpaguran niyo ni Papa. Renz, pagpasensyahan mo ko kung ano man ang nakaraan na nangyari sa atin, yung pagsasalita ko sa iyo ng hindi maganda, yung basta pinaratangan kita na hampas lupa ka. Ngayon ko napatunayan na napakasaya ng anak ko sa'yo. Eden, pasensya ka na ha. Wala po yun, ma. Ang isipin natin ngayon na may solusyon na sa problema mo. Sorry din, ate. Sorry, Kuya Rex. Kasi minalit ka namin. Nung panahong driver ka lang namin. Sa Ma, masasakit na salita na sinabi namin. Alam po namin, hindi na yun magbabawi. At baka kaya nga nangyayari to sa amin kasi karma na din. Kasi hindi kami naging mabuting tao. Arian, Ma'am Gina, Mama, Mama, pwede ko na bang sabihin Mama? Pwede na, nakadalawa na kayo. Kasi matagal ko nang kinalimutan yung mga nangyari sa atin sa nakaraan. Ginawa ko pa tong inspirasyon para magtagumpay sa buhay. Kaya kalimutan na natin yun. Ang importante ngayon, mag-celebrate tayo kasi kabuuan na rin ito ni Eden. sobrang saya ko sa pangyayari na dumating kayong dalawa. Anak, na-miss na kita. Miss ka na namin ni Arian. Tara, kain tayo.